Ikinabahala ni Pangulong Bongbong Marcos ang namataang attack submarine ng Russia sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Nagpaliwanag naman ng Russian submarine at may paglilinaw rin ang National Security Council sa rutang dinaanan nito. Nakatutok si Ivan Mayrina. Pambihirang nakuhanan ng Philippine Navy nitong November 28, may 80 nautical miles kanluran ng Cape Cavite sa Occidental Mindoro. Ang UFA 490 na isang Russian attack submarine nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Nababahala rito si Pangulong Bongbong Marcos sa isa na naman anyang panghihimasok sa ating exclusive economic zone. That's very concerning. Any intrusion into the West Philippine Sea of our EEZ or of our baselines is very worrisome. So, yes, it's just another one. Agad nagpasunod ang Philippine Navy ng mga eroplano at barko para buntutan at bantayan ang galaw ng submarine. Ni-radio challenge din ito ng Navy para malaman ang pakay. Nagpakilala siya na siya ay itong Russian attack submarine at sinabi niya na galing siya ng exercises, PASEX exercises with the Royal Malaysian Navy sa Kota Kinabalu sa Malaysia, and on the way na siya pabalik sa kanyang naval base sa Vladivostok, no? Okay. At sinabi niya na inaantay lang niya na gumanda yung panahon. Ano, kaya siya nag-surface, no? At ipapaalam niya sa atin pag ready na siyang bumalik sa Russia. Noong hapon ding iyon, nagpaalam ang barko na paalis na patungo sa Russia. Ineskorta nito ng barko ng Philippine Navy hanggang sa makalabas sa exclusive economic zone ng bansa. Paglilinaw ng National Security Council, bagamat bahagi ng ating EEZ, may tuturing na high seas ang lugar kung saan dumaan ang submarino. Ibig sabihin, maaaring malayang maglayag ang anumang sasakyang pandagat. Part pa rin yan ng high seas, kaya kahit sinong barko ay pwedeng dumaan dyan, so long as hindi siya naglo-loiter or hindi siya kumukuha ng mga natural resources, o kaya naman meron siyang ibang ginagawa na hindi tama, no? Gaya ng paggawa, for example, ng Marine Scientific Survey. Sa isang pahayag, sinabi ng Sandatahang Lakas na patuloy ito magbabantay sa maritime sovereignty ng bansa at mananatiling profesional sa pakikitungo sa mga dayuhang sasakyang pandagat. Ang kanilang operasyon na ayon daw sa mga batas at patuloy na magpapakita ng dedikasyon sa kapayapaan at pagtutulungan sa rehiyon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.